Sa umaga pong ito ay may isi-share po ako ng kakonti sa inyo. At gusto kong simulan sa ganito. Nakailang beses ka na bang munti ka ng madisgrasya? Meron ba dito munti ka ng madisgrasya? Maraming nakaka-relate. At nakailan na ba dito yung laging may nagliligtas sa'yo? Yun bang tipong kahit hindi naman si Lord, kahit yung mga ibang tao may nagliligtas sa'yo. Amen? Parang ang saya, no? And then, every time na may taong tumulong sa'yo or nagligtas sa'yo sa kapahamakan, iba yung feeling mo dun sa tao na yon. Iba yung pakikitungo mo sa kanya. Iba yung dating niya sa'yo. Kung ikaw tinulungan ka niya, iba yung dating mo sa kanya. Every time na nandoon siya, hindi po pwedeng wala ka. Kasi, ang tawag mo doon is parang utang na loob. No? Dapat lagi kang nandoon. Dapat, kung nasaan man siya, gusto mo, nandoon ka rin. Pag dumating siya, dapat nandoon ka lang din. Kasi nga, niligtas ka nga niya eh. Amen? Amen? Okay. So, ang passage po natin ngayon is sa Philippians chapter 2. Babasahin ko po siya sa Pinoy version. Since in-encourage na kayo kasi nabubuhay kayo kay Christ at pinangalagaan niya ang loob ninyo kasi mahal niya kayo. Nakikiisa kayo sa Espiritu at mabait kayo at concern sa isa't isa. Sabihin mo sa katabi mo, concern ka ba? Kumplituhin ninyo ang kasiyahan ko, ang saya ko. Maging united kayo sa pag-ibig nyo at mahalin ninyo ang isa't isa. Magkaisa talaga kayo na parang iisa lang ang puso at isip ninyo. Huwag kayong maging selfish. At huwag kayong magmayabang. Maging humble kayo at ituring nyo na mas magaling ang ibang tao kaysa sa inyo. Isipin ninyo ang makakabuti sa ibang tao, hindi lang yung ikabubuti ninyo. Gayahin nyo ang ugali ni Christ Jesus. Nasa Kanya ang nature na pagiging Diyos. Pero hindi niya pinagpilitan ang pagiging pantay niya sa Diyos. Instead, ginib up niya ang lahat ng meron siya at namuhay na isang alipin. Pinanganak siya bilang tao at nang maging tao siya, naging humble siya at masunurin hanggang kamatayan. O, kahit hanggang namatay siya sa cross. Dahil dito, iniligay siya ng Diyos sa pinakamataas na pwesto at ibinigay sa Kanya ang pangalang pinakamataas sa lahat. Kaya, sa pangalan ni Jesus, luluhod ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. So, wala kang ligtas. Kahit nasa ibabaw ka, kahit pumunta ka pa sa ilalim, luluhod tayo. At sasabihin sa lahat na si Jesus Christ ay Panginoon para mapurihan ang Diyos Ama. Purihin po ang salita ng Panginoon. Sa umaga pong ito is gusto ko pong maintindihan natin na lahat po tayo ay nakatanggap kay Jesus Christ. Amen. Nagtanong po ako kanina, may first time, sino dito hindi pa nakatanggap kay Jesus Christ? Tinanggap niyo na ba si Jesus Christ? Amen? Sabi kasi dito sa ibang translation, no? Sabi niya dito, hindi ba't masigla kayo dahil na kay Kristo na kayo? Hindi ba't masaya na kayo dahil alam ninyong mahal niya kayo? Yun yung sinabi kanina. Alam niyo ba, hindi ba't masigla na kayo? So umagang po ito pag-uusapan natin is yung kaligtasan or yung ligtas. So, tinanong ko kayo kanina, ligtas ka na ba? Are you saved? Kasi kanina,
Nung tinanong ko kayo na nadisgrasya kayo or dumating kayo sa point na nasa bingit kayo pero nakaligtas pa rin kayo. So, ang tanong ko is, ligtas ka na ba? Kasi pag-usapan natin ngayon is kaligtasan. Ang pag-usapan natin ngayon is yung ligtas. Kasi, hindi natin mararanasan ang lahat ng ito kung hindi natin maranasan muna ang una, is yung kaligtasan. Amen. So lahat tayo, nakaka-experience tayo ng kahit na anong mga bagay, pero ang kaligtasan na ito na binigay ng Panginoon is mayroong mga kalakip. Amen? So, ang sabi ng passage na ito, na dapat maipamumuhay daw natin yung ating kaligtasan. Kung babasahin niya hanggang sa 18, masasabi doon na dapat ipamuhay ninyo ang kaligtasan na tinanggap ninyo sa Panginoon. So, tinanong ko kayo kanina kung tinanggap niyo na ba si Jesus Christ? Ang nasasabi ninyo, oo. So, dapat daw pala maipamumuhay natin. Pero bakit kaya na marami sa ating mga tao na hindi natin na ipamumuhay ng tama ang kaligtasan? Or, hindi natin alam paano ipamumuhay ang kaligtasan? Or, bakit parang hindi ko alam na pinamumuhay ko na pala yung kaligtasan? So may mga senyales na pag pinamumuhay mo yung kaligtasan, may mga nangyayari sa buhay natin. Unang-una, may mga pangyayari sa buhay natin na yung kaligtasan lang ang may kayang magbigay sa iyo nun. At ito yung sinabi ni Pablo. In verse 1 pa lang, busog na ako, verse 1 pa lang. At ang lahat ng mga puntos natin ngayon is sa verse 1 lang po tayo iikot. Unang-unang bagay, bakit kailangan natin ipamumuhay ang kaligtasan? Unang-unang bagay, dahil nagdudulot ito ng sigla. Ang kaligtasan daw ay nagdudulot ng sigla. Anong sabi? Hindi ba't nung tinanggap ninyo si Jesus Christ is masigla na kayo? Hindi ba't masigla kayo dahil na kay Kristo na kayo? Malalaman mo ang isang tao na tumanggap kay Kristo at namumuhay ayon sa kaligtasan, masigla yung tao na yan. Amen? Ang taong mayroong kaligtasan sa buhay, masigla. Tingnan mo yung katabi mo kung masigla yan. Masigla sa buhay yan. Kahit na anumang mga pagsubok, hindi nagpapadaig, masigla pa rin yan. Kaya ang sabi nila, ba't parang tingin ko sa'yo, parang wala kang problema? Kasi yung sigla niya, hindi niya tinitignan yung sitwasyon niya. Kundi yung sigla niya, tinitignan niya yung Kristo na meron siya at pinamumuhay niya yun. Habang nagpipray ako kay Lord, Lord, ito ba yung kaligtasan na gusto mong maranasan ng lahat? Malalaman mo isang taong hindi talaga totally na naintindihan ng kaligtasan kasi hindi niya maramdaman yung sigla. Maraming nagtatanong sa akin, bakit puro na lang kay church, nagla-life group, maraming ginagawa. Kasi dito mo mararamdaman yung sigla. Kung titingnan ninyo ako ngayon, may ubo, may sipon, meron. Pero masigla ako, masaya ako. Kasi alam ko, itong nararamdaman ko ngayon, pang dito lang to, pero yung natanggap ko mula kay Kristo, kakaiba po yun. Kaya nga isang tao, kahit may nararamdaman yan, dahil nga sa ngalan na siya ay niligtas ng Panginoon at sa ngalan na siya ay ligtas na, masiglang pupunta ng church yan. Masiglang pupunta ng life group yan. Masigla yung tao na yan. Hindi mo makikitaan sa kanya yung pagod. Kaya sabi nila, magpahinga ka naman, huwag mo naman abusuhin yung katawan mo. Gusto natin makita si Jesus eh. Gusto mo, balik na lang ako kay Jesus? Hindi naman sa ganun. Hindi ko kasi masyadong mararamdaman yung mga ganun. Sila nakakaramdam sila ng pagod para sa akin. Pero ako kasi, every time na may ginagawa ko para kay Lord, yes, physical na pagod, itutulog mo lang yun eh. Inabukasan, okay ka na eh. Amen? Physical lang yun eh. Pero yung meron kang pagod mental, spiritual pagod mo, kahit nakailang tulog ka pa dyan,
Hindi maibsan yan. Hindi maibsan yan. Bigyan ko kayo ng example. Paano kasi sigla? Kakabayad mo pa lang ngayon, may parating na bills na. Sisigla ka? Magiging masigla tayo sa area na yon. Hindi. Pero isipin mo, alam mo, na binless ka ng Panginoon, nandyan si Lord, tinanggap mo si Lord, masigla ka, kahit magbayad ka pa ngayon masigla ka pa rin harapin ng lahat Bakit? Kasi nga, naramdaman mo yung kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Pangalawa, is yung saya. Nagdudulot kasi ito ng saya. Bakit kailangan natin pamuhay ang kaligtasan? Nagdudulot kasi ito ng saya Nagdudulot ito ng saya. Hindi ba't masaya kayo? Hindi ba't masaya kayo dahil alam ninyong mahal niya kayo? Kaya ka naman kasi naligtas kasi mahal ka ng Panginoon. Hindi ba kaya masaya tayo kasi alam natin na mahal tayo ng Panginoon? Sino dito yung masaya ka dahil alam mong mahal ka ng Lord? O sino dito yung hindi mo alam na mahal ka ng Lord? Dapat nakikita yung saya. Dahil alam natin na mahal tayo ng Panginoon. Iba yung saya na mararamdaman mo pag alam mo na nanggaling kay Lord yung saya mo. Kasi sasabihin nila, masaya ka lang tignan, pero sa loob-loob mo, wasak ka na pala. Pero yung isang taong masaya mula sa Panginoon, kahit talungkatin mo yan, masaya at masaya pa rin yan. Maraming nagsasabi dito, maraming mga magsasabi dito na, bakit gano'n na lang yung church nila? Panay offering na lang. Parang pera-pera na lang. Ba't parang gano'n yung church nila? Ganyan-ganyan. Pero alam nyo kapatid, sasabihin ko sa inyo, lahat ng mga sinasabi nila, lahat ng mga binabanggit nila, hindi namin nararamdaman yun. Bakit? Ang pagbibigay namin sa Panginoon, hindi yun yung pagbibigay physical, kundi binabalik namin yung kasiyahan namin. Bigyan ko kayo ng example. Bakit nakakapagbigay kami? Kasi binless kami ng Panginoon. Dahil may kasiyahan kami sa puso namin, masaya kami nagbibigay, ibinless kami ng Panginoon. Iba yung kasiyahan na yun Yung every time na papasok ka dito, malamig yung aircon. Masaya ka, malamig yung aircon. At masaya din kami. Nalalamigan tayong lahat. Pero totoo ba na lahat tayo is hindi talaga tayo sold out para dun saan? Yung sabi ng iba, ayan na naman, pa-offering na naman, para dyan. Pero lahat ng mga ginagawa natin ito is para sa kasiyahan natin kasi meron tayong tinanggap mula kay Kristo. Malalaman po natin mamaya yan. Pangatlo, malapit na po ako. Pangatlo, dahil nagdudulot ito ng mabuting pagsasamahan. Pansinin ninyo, sino yung pinakamalapit kong kaibigan dito? Hindi kabataan. Ayan sila Kuya Mike, sila Kuya Robert. Mga bata pa. Si Kuya Robert, bata pa yan. Hindi pa nga tinubuan ng buhok yan Pasibong pa lang yan. Kasi nagdudulot kasi ng kasiyahan. Ito yung kaligtasan na natanggap natin. Nagdudulot ito ng mabuting pagsasamahan para sa atin. Malalaman mo ang isang taong tinanggap ang kaligtasan mula kay Kristo, magdudulot sa kanya ng mabuting samahan. Sabihin mo sa katabi mo, mabuting samahan. Hindi mabuting samaan. Mabuting samaan, yung mabuti lang sa harapan mo, pagtalikod mo, masama ka na. Mabuting samaan ng loob. Nagdudulot daw ito ng mabuting samahan. Mapapansin mo, napansin ko talaga to. Kung sino yung kasama mo sa pananampalataya, ang saya ng samahan ninyo. Yung banding ninyo, ang saya-saya nun. Pero tingnan mo yung mga nakakasama mo na hindi mo ka pananampalataya. Kunting sabi lang sa'yo na, yung church nyo, gano'n Oo nga, ewan ko dyan sa kanila, bakit ganyan sila? Sumasang-ayon ka na kaagad. Why? Kasi iba yung samahan nila Pero ang mga ligtas na tao, pag nagsama-sama yan, nagdudulot ng mabuting samahan. Ito, tingnan mo, bakit naging mabuting samahan.
Magkakasama sila. Alam mo kung ano pinaplano ng mga yan? Kung paano makatulong sa kapwa. Amen? Pero pag mga ibang tao, pag nagsama-sama yan, pinagtutulungan yung kapwa. Pinagchichismisan ng kapwa. Mabuting samaan. Pero dito sa kaligtasan na tinanggap natin kay Kristo, nagdudulot po ito ng mabuting samahan sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, mabuting samahan. Pasensya na po kayo kasi hindi ko po talaga natapos yung CR ng pangbabae. Kasi pag tinapos ko na kahapon yan, wala na akong gagawin ngayon. Kaya di ko muna tinapos. Tsaka kasi baka sabihin niyo, ano ba naman yan? Gusto ko pa naman sana tumulong pag Sunday. Anong itutulong ko? Wala na. Kaya di ko muna tinapos kaya para wala kang ligtas. Kasi nga meron tayong mabuting samahan kaya tinirhan kita. Kasi mabuti akong kasama. Hallelujah. Alam nyo ba, sa mga hindi nakakaalam, yung project po na yan ng CR, hindi po ng church yan. Yung mismo yung church na sasabihin, paggawa tayo ng CR, kulang tayo sa CR. No, hindi po. Nasa mga leader yan na nung nagsama-sama, ang sabi nila, ihing-ihi na ako, di ako makaihi. Bakit? May mga nasa loob pa. Ito ang napag-usapan namin. Paano kaya kung gagawa tayo ng CR? Sige, gawa tayo ng CR. Ganun lang. Nung nalaman na ng church, sinabi lang namin, gagawa po tayo ng CR. Pero yung mga ginagamit po dyan, nagtulong-tulong na po yan. Kung walang mabuting samahan, wala tayong mabuting CR. Kung walang magandang pagsasamahan, walang magbibigay, mag-aabot dyan. Walang magbibigay dyan. Kasi nga, may mabuti tayong samahan eh. Alam mo kung bakit nagkaroon tayo ng mabuting samahan? Kasi meron tayong isang kaligtasang tinanggap. Meron tayong isang Kristong tinanggap. At yung isang Kristo na pag kumilos sa buhay natin, mabuting samahan po ang dinudulot niyan. Kaya ikaw, kung hindi ka pa nakibahagi, mag-isip-isip ka. Pero maraming salamat po sa inyo. Alam ko po na hindi nyo po talaga kayang makibahagi dyan, physical. Kaya minsan kayo, nag-ano na lang po kayo by financial, kung ano po yung pwede nyo may tulong. Maraming salamat po sa inyo. Kaya sinikap ko po talaga matapos yan. Nang sa ganun makita nyo na lahat ng binigay ninyo, napupunta talaga dyan. Hindi napupunta dito sa bulsa. Lahat po ng binigay ninyo dyan, pwede nyo pong baklasin yung ni Doro dyan. Lahat po ng binigay ninyo, nandyan po lahat. Mamaya po, itutuloy pa po yan, may isang pintuan pa. Sabi ko nga, magdala na lang po kayo ng bilao. Para pag nagsiya kayo kasi wala pang pinto, itakip nyo na lang sa mukha ninyo para di kayo makita. Tapos magdala rin po kayo ng walis para pag may lumapit, pang wasiwas mo yun, oh, alis! Ang saya, ang nakaka-excite, yung sigla ng church, nang dahil nagkakasama-sama tayong lahat, yung saya ng church dahil nagkakasama-sama tayong lahat, yung saya na kung saan makikita mo, uy, bahagi pala ako dyan, uy, ito na pala yung project na pinagpipray, uy, naging physical na. Itong church na to, naging physical na, dati prayer lang. Sabi ng iba, tapos na pala, sayang. Magbibigay pa naman sana ako. Hindi, dagdag tayo ulit na isang CR kung gusto ninyo. Sabi ng iba, puro CR na lang. May kusina pa tayo, meron pa tayong pag-CR pang lalaki. Mga lalaki, papahayag ba kayo na wala tayong sariling CR? Sabi ni Pastor, pwede ba kaming makigamit dyan? Kasi yung mga babae nakigamit din naman sa CR namin ah. Pero, sabi kasi ng mga lalaki, ganyan, pwede naman tayo sa pader-pader lang. Sabi ko naman, ito siguro umihi dito kaya pumanghi eh. Pero alam nyo, lahat ng mga bagay na yan, hindi mo mararamdaman na yung church na yan, parang pera-pera. Kasi hindi mo mararamdaman yan kung talagang may kaligtasan kang tinanggap.
Kasi sa tunay na kaligtasan, meron tayong sigla, meron tayong saya, at meron tayong mabuting pagsasamahan. At ang pagsasamahan na yun, hindi basta-basta mabubuwag yun. Yes, nagkatampuhan, pero hindi to the point na nagpatayan. Yung katabi mo, baka ipadala ka pa ng Netherlands yan eh. Pag nagtampo sa'yo yan, baka ipadala ka pang Netherlands. Last, dahil nagdudulot po ito ng pangunawa. Ang kaligtasan po na tinanggap natin, kaya dapat natin siyang ipamumuhay kasi nagdudulot ito ng pangunawa. Bakit kailangan ng pangunawa? Hindi po lahat ng tao dito, hindi po tayo lahat ay perpekto. Patay na po si perpekto. Ay, may nabuhay pala ulit. So, nagdudulot po kasi ito ng pangunawa. Hindi naka-attend si ganito. Dapat maunawaan mo. Tingnan mo muna kung bakit hindi siya naka-attend. Baka naman kasi hindi na makalakad dahil sa arthritis. Baka nagka-gout na. Baka naman nag-LBM na tapos kung ano-ano pang pinagsasabi mo. Dapat maunawaan natin yung mga bagay na yan. Marunong tayo umunawa. Bakit si ganito nangako ng ganito? Bakit wala siya? Dapat maunawaan natin yan. Kasi isang kaligtasan lang yung pinamumuhay natin. Pag namumuhay tayo sa kaligtasan, meron tayong pag-uunawaan. Hindi lang basta mabuting samahan, kundi meron tayong pag-uunawaan sa bawat isa. Sabi nung iba, bakit ikaw lang gumagawa dyan? Wala ba yung iba? Baka may iba silang trabaho eh. Baka meron silang ibang ginagawa eh. Diba? Dapat maintindihan natin yan. Bakit si ganito hindi nakapagbigay? Dapat intindihin natin yan. Kasi hindi lahat ng tao ay magka-level sa atin. Sa pag-iisip mo, sa pananampalataya, hindi lahat ng tao ka-level ng pananampalataya natin. Bakit kailangan ipamumuhay? Nang sa ganun, kung ano man ang kakulangan ko, maintindihan mo. At kung ano man ang kakulangan mo, intindihin ko. Sa madaling sabi, mag-intindihan tayo, mag-unawaan tayo lahat. Nang sa ganun, magkaroon ng kapayapaan. Amen? Hindi naman siguro yan darating sa point na dahil hindi kayo nag-intindihan, magsumpaan na kayo hanggang sa 7 henerasyon. Hindi pa naman siguro. Tingnan niyo yung verse 6. Ang ganda kasi ng ang ganda kasi ng sinabi dito eh. Nasa kanya ang nature na pagiging isang Diyos. Pero hindi niya pinagpilitan ang pagiging kapantay ng Diyos. Tingnan mo kung paano si Lord inunawa ang tao. Kasi kung si Jesus lang pinantayan niya yung ng Diyos, baka nga wala na tayo lahat ngayon eh. Yung pag-betray pa lang ni Pedro, yung paghudas pa lang ni Judas, lahat ng mga bagay kung hindi naunawaan ni Jesus, baka nga nung nag-backslide si Pedro, sinabi na lang, tigil ko na yung pagdi-disciple na to. Wala rin naman palang ganito. Nagpagod lang pala ako dito, tapos hindi rin pala nila naintindihan yung mga tinuturo ko. Hindi pala nila naisa sa buhay ang tinuturo ko. Hindi ganun eh. Hindi ganun. At hindi sa lahat ng pagkakataon, si Pedro nanatili doon sa pagiging backslide. Kumbaga, naintindihan pa rin niya kung yung kaligtasan na tinanggap niya. Na ang kaligtasan pala na yun, yung pala yung kaligtasan na nagdudulot sa kanya ng sigla. Masiglang buhay nung may kaligtasan eh. Pero bakit nung umalis ako kay Jesus, bumalik ako sa pangingisda, hindi ako masaya? Kasi nasa kaligtasan pa rin ang kasiyahan eh. Bakit wala na ako mabuting kasama? Lahat ng mga kasama ko, lagi na lang sinasabi, ganyan-ganyan ka kasi dati. Ano ka ngayon? Paano yung ganon? Ba't hindi nila ko munawaan na nagpahinga lang naman ako? Kapatid, gusto kong sabihin sa iyo sa umagang ito, na mahal ka talaga ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Lord. At isa sa mga bagay na dapat nating
Dapat nating maunawaan para makapamumuhay tayo sa kaligtasan talaga. May pamumuhay talaga natin sa kaligtasan. Dito tayo sa verse 3. Sabi ito, huwag kayong maging selfish. Huwag kayong maging selfish. At huwag kayong magmayabang. Wala naman talaga tayo may pagmamayabang eh. Tama? Maging humble kayo at ituring ninyong mas magaling ang iba. Ito yung maganda ngayon. Yung ituring mo na mas magaling yung iba, humbleness pala yon. Huwag tayong magmamagaling. Na-experience ko na yan. Naano ko na yan. Alam ko na yan. Alam ko na yan. No. Lahat ng mga bagay na meron tayo dito, lahat ng mga pangyayari natin dito, walang magaling sa atin. Pag itinuring mo ang bawat isa sa atin na mas magaling kaysa sa'yo, meron kang humbleness heart. Meron kang humble heart. Amen? Kasi ang pagiging humble, yun lang yung susi para makapamuhay tayo ng kaligtasan. Hindi ka magiging masigla pag hindi ka humble. Hindi ka magiging masaya pag hindi ka humble. Marami kang kaaway. Paano ka magkakaroon ng mabuting samahan kung hindi ka humble? Kailangan humble tayo. Amen? Verse 4, isipin ninyo ang ikabubuti ng iba. Hindi lang yung ikabubuti nyo. Isipin natin yung ikabubuti ng iba. Hindi lang yun para sa ikabubuti natin. Ngayon, meron tayong encounter. Yung encounter na yan, hindi naman yan para sa amin eh. Hindi rin naman yan para sa atin. Para lang din yan sa mga mag-engage. Para lang din yan sa mga delegates. Isipin natin yung mga ikabubuti nila. Amen? So, lahat po tayo meron tayong kabutihan. Pero isipin natin yung ikabubuti pa ng iba. By the way, meron po tayong youth fellowship ngayong darating na linggo. 3 p.m. po yan. Punta po kayo mga kabataan. Mga kabataan. Kung yung mga hindi pa kabataan, huwag muna kayong pumunta. Sumuporta lang po muna kayo. Hayaan natin yung mga kabataan pumunta. At lahat po ng mga kabataan, ginagawa po natin ito para sa ikabubuti din nila. Isipin natin yung ikabubuti nila. Marami na naglipa na sa social media ngayon kung paano yung bullying sa loob ng mga school. Hindi lang basta bullying, meron ng physical. Merong isang batang napatay kasi sinaksak sa loob mismo ng classroom. Sinaksak. Meron din nung babae na yung sinabunutan, minudmud yung mukha sa sahig. Hindi lang po yun yung mga instances. Bakit? Itong mga kabataan na ito, hindi natin sila masisisi. Dapat nandun din tayo para ma-encourage na matulungan natin sila. Hindi man natin abot yung mga nandoon sa malayo, umpisahan natin sa malapit sa atin. Kasi kung umaasa tayo na ang kabataan ng pag-asa ng bayan, dapat himukin natin yung kabataan na maging pag-asa talaga ng bayan. Dapat nandun tayo, hindi lang natin basta, di ba kayo yung pag-asa ng bayan? Baka sagutin kayo, hindi nyo kakamitin rin paano kami maging pag-asa? Dapat maintindihan ng bawat isa yon, maintindihan natin lahat. Amen? Gayahin ninyo ang ugali ni Jesus Christ. Yun lang yung bilin. Gayahin lang ninyo yung ugali ni Jesus Christ. Verse 5. Sa lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo, kung gusto mong maging masaya, gusto mong maging masigla, gusto mong maging mabuting tao, gayahin mo lang yung ugali ni Jesus Christ. Alam mo yung ugali niya? Humble lang. Humbleness pa rin. Ang kaligtasan na tinanggap mo ngayon, may kalakip na po yan na pag-uugali natin. At ang kailangan lang natin ipamumuhay natin. Kaya naniniwala ko na isang tao, kaya pala nagbabago ang isang Krisyano, kung talaga naintindihan niya ang kaligtasan, magbabago siya. Ang pagbabago ng isang tao nagsisimula sa kaligtasan. Kasi kung ligtas ka na talaga, maintindihan mo, maunawaan mo, at alam mo sa pakiramdam mo kung ano talaga ang kaligtasan. Kasi kung ligtas ka na talaga, hindi ka papayag na hindi ka maka-attend ng church, hindi ka papayag na hindi ka makapag-life group, makapag-cell group, makapag-Bible study. At kung talagang sumusuporta ka sa gawain ng Panginoon, hindi na questionable sa iyo lahat ng mga ginagawa sa church. Na kung saan nakikita mo naman na may improvement, nakikita mo naman na merong talagang nangyayari.
At lahat po ng yun is benepisyo po para sa atin. Amen? Pwede po ba tayo tumayo lahat? Doon sa krus ng Kalbaryo, tinapos na lahat ni Jesus. Dahil tinapos na niya sa krus ng Kalbaryo, ito na yung time na ipagpatuloy natin yung ugali ni Kristo. Kasi kung hindi natin ipagpapatuloy yun, mabubura na lang yun. Yung ugali ni Kristo, mabubura na lang yun. Yung tinatawag nating Christ-likeness. Kung hindi natin ipagpapatuloy yun, ano pa bang itsura ng Diyos sa susunod na henerasyon? Ano pa bang itsura ng Diyos na ipapakita mo sa mga anak mo, sa mga susunod sa atin, sa mga apo? Tinitignan tayo ng mga next generation as a Christian na kung saan sumusunod sa kalooban ng Lord. Dahil meron kaligtasan na natanggap, maintindihan dapat natin yon. Tinanong ko kayo kanina kung meron ba bang first timer. Meron pa bang hindi tumanggap dito kay Kristo? Nagdadalawang isip ka, parang, save mo na ba ako? Pwede tayo mag-pray. Amen? Pwede bang yumuko ka? Kung ikaw na nangangailangan ng kaligtasan ng Panginoon, pwede kang yumuko at sumunod ka sa maiksing panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Naintindihan ko na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Tinatanggap kita bilang Diyos, tagapagligtas ng aking buhay. Manahan ka at maging hari ng aking puso. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam mo kapatid, yung mga bagay na yun na tinanggap mo, habang tinanggap mo, ito yung pinakamaganda. Dahil tinanggap mo na ang kaligtasan ng Lord. Ang sabi kasi ng Bible, binigyan ka ng karapatan maging isang anak ng Diyos. Take note the word, karapatan. Karapatan lang po ang binigay sa atin maging anak ng Diyos. Madaling sabi, meron tayong obligasyon. Meron tayong obligasyon na gagampanan. Dahil binigyan lang tayo ng karapatan, pag-ingatan po natin yung kaligtasan. Dahil karapatan lang po ang meron tayo, maging anak po tayo ng Diyos. Linisin mo, ayusin natin yung pamumuhay natin. Kasi binigyan lang tayo ng karapatan ng Panginoon. Sa umagang ito, kung tinanggap mo talaga si Jesus Christ, mag-uumpisa ka. Mamuhay tayo ng masigla. Mamuhay tayo ng masaya. Mamuhay tayo, dapat nakikihalubilo tayo. Dapat mag-build tayo ng samahan, mabubuting samahan. Dapat binibuild natin yun. At dapat naunawaan mo na ang bawat isa. Kung bakit ka pinapalo up, kung bakit ka nila-live group, kung bakit ka. Dapat maintindihan mo na yun. Madaling sabi, dapat unawain mo yun. Kasi kaya nangyayari sa iyo yan ngayon. Kasi tinanggap mo ang kaligtasan eh. Yung karapatan mong maging isang anak, dapat i-preserve natin yan. Amen? Maraming salamat po, Panginoon, sa oras po na ito. Maraming salamat din po sa biyaya mo. Lord, we pray ng bawat isa.